Pinaghahandaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang militar laban sa mga panlabas na banta sa gitna ng umiiral na tensyon sa Indo-Pacific region. Iginit ng Pangulo na kailangan maging handa ang hilagang bahagi ng Pilipinas. Ito'y dahil nalalagay sa area of interest ng China ang bansa, bunga ng malapit na lokasyon nito sa Taiwan. Nilinaw din ni Marcos na walang inaangking bagong teritoryo ang Pilipinas. Pero hindi papayag ang Pilipinas na agawin ng ibang bansa kahit 1 pulgada ng teritoryo ng bansa. Tiniyak din niyang bibigyan ng sapat na mga gamit, pasilidad at pagsasanay ang Armed Forces of the Philippines. We remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Kaya naman sa videong ito ay aalamin natin kung gaano nga ba kalakas ang military ng Pilipinas kumpara sa military ng China. Kaya ba natin ang China? At ano-anong matinding armas pandigma mayroon ang ating bansa? Yan ang ating aalamin. Ang Pilipinas ay nagpatupad ng mga hakbang upang palakasin ang depensa at sandatahang lakas. Ito ay sa pamamagitan ng pagbili at pagtanggap ng mga bagong armas mula sa iba't ibang bansa. Narito ang ilan sa mga pinakabagong armas pandigma ng Pilipinas. Una, BRP Jose Rizal FF150 at BRP Antonio Luna FF151. Ito ay mga bagong frigates na binili mula sa South Korea at naihatid noong 2020 at 2021. Ang mga barkong ito ay bahagi ng modernisasyon ng Philippine Navy at may kakayahang magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng maritime patrol, anti-submarine warfare at anti-air warfare. Ikalawa, BRP Tarlac LD601 at BRP Davao del Sur LD602. Ginamit ang mga ito sa amphibious operations at humanitarian assistance at disaster relief. Ikatlo, multi-role response vessels. Ang Pilipinas ay tumanggap ng 10 MRRVs mula sa Japan sa ilalim ng isang Official Development Assistance Program na natapos noong 2018. Ang mga vessels na ito ay pangunahing ginagamit ng Philippine Coast Guard para sa maritime patrol at search and rescue operations. Ika-4, Polaris MRAP o Mine Resistant Ambush Protected Vehicles. Noong 2022, tumanggap ang Armed Forces of the Philippines ng mga Polaris MRAP mula sa Estados Unidos bilang bahagi ng kanilang counter-terrorism at internal security operations. Ang mga sasakyan na ito ay idinisenyo upang magbigay ng proteksyon laban sa mga landmines at IEDs o improvised explosive devices. Ika-5, Super Tucano Aircraft. Ang Pilipinas ay bumili ng 6 na A-29B Super Tucano Light Attack Aircraft mula sa Brazil na dumating noong 2020. Ang mga eroplanong ito ay ginagamit para sa close air support, aerial reconnaissance at counter-insurgency operations. Ika-6, BrahMos Missiles. Ang BrahMos Supersonic Cruise Missiles na nakuha mula sa India ay isa sa pinakamalakas na armas ng Pilipinas. May kakayahan itong umabot sa bilis na Mach 3 at may saklaw na hanggang 200 kilometers na maaaring palawigin hanggang 500 kilometers. Ang mga missile na ito ay maaaring gamitin laban sa mga barko at mga target sa lupa, na nagbibigay sa Pilipinas ng mas mataas na kakayahang depensahan ang kanilang mga baybayin at exclusive economic zone. Ika-7, HIMARS. Ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS mula sa Estados Unidos ay nagbibigay ng tumpak at malayo ang firepower. Ito ay isang mobile rocket artillery system na maaaring maglunsad ng iba't ibang uri ng rockets at missiles na kayang umabot ng hanggang 300 kilometers.
Ang HIMARS ay makakatulong sa pagpapalakas ng kapasidad ng Pilipinas sa pagresponde sa mga banta mula sa malalayong distansya. Naval capabilities. Ang mga bagong frigates na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna mula sa South Korea ay modernong mga barkong pandigma na may advanced sensors at weapon systems. Ang mga barkong ito ay may kakayahang magsagawa ng anti-air, anti-surface at anti-submarine warfare na nagpapataas ng maritime defense capabilities ng bansa. Aerial capabilities. Ang pagkuha ng 6 na A-29B Super Tucano aircraft mula sa Brazil ay nagdagdag ng kakayahan sa close air support at aerial reconnaissance ng Philippine Air Force. Ang mga eroplanong ito ay mainam para sa counter-insurgency operations at pagpapatrolya sa mga territorial na tubig ng bansa. Strategic modernization plans. Ang $35 billion na plano ng ReHorizon 3 ay naglalayong magdala ng mas maraming advanced na armas at teknolohiya kasama ang pagpapahusay ng komunikasyon, surveillance at command systems ng Armed Forces of the Philippines. Ang plano na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang palakasin ang depensa laban sa panlabas na banta. Sa kabila ng mga bagong acquisitions, ang Pilipinas ay patuloy na nahaharap sa mga hamon sa modernisasyon ng militar tulad ng limitadong pondo at mga logistical na hadlang. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay isang mahalagang bahagi ng pagsusumikap na mapanatili ang seguridad at soberanya ng bansa. Ang awayan sa pagitan ng Pilipinas at China sa South China Sea ay naglalaman ng maraming mahalagang aral na dapat isaalang-alang para sa dalawang bansa sa pandaigdigang komunidad. Maganda pa rin na pahalagahan ang internasyonal na batas. Ang pagsunod sa mga international na batas tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa West Philippine Sea. Sa tumitinding tensyon sa mga bahagi ng ating karagatan, nawa ay magkaroon na ng maayos na kasunduan. Tanggapin ng China kung ano ang teritoryong sa kanila lang dapat. At ang pamahalaan naman natin ay panatilihin ang pagprotekta at magkaroon ng maayos na programa sa pagpapanatili ng ating soberanya. Ikaw, anong masasabi mo sa patuloy na harassment na ginagawa ng China sa ating bansa? Bakit ang lakas ng kanilang loob sa pag-angkin sa mga teritoryo natin? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!